Yung time na yon, Bitcoin was trading above this trend line is falling wedge. Andun yung price. And sabi din natin, we are expecting a resistance probably dito sa area ng 67K at yung false move Monday ang masakit. Sabi natin kapag ka po bumalik yung price sa loob. Meaning to say, hindi tumuloy yung breakout. Bumalik tayo. And it's confirmed! Bumalik nga tayo ha, doon sa loob nitong falling wedge. Ano yung possible next move? Possible na another leg downward tayo. Pwedeng ganito po. This is the daily chart. Pwedeng this can happen this week or next week. Magpo-pullback tayo. Ganyan, ganyan, ganyan. Tsaka babasag. Or pwede naman diretso tayo dito. So most likely, ang na-expect natin is the price will trade inside the falling wedge. Medyo malawak po ito ha. Kaya ito tradable para dun sa mga marurunong mag-trade ng futures. Gamit yung tipay natin. Okay, well, let's go to the lower time frame. May signal na ba tayo kay tipay ng short? Wala pa. Red cloud, we're looking for short signal. But as of now, sa Bitcoin po, for this particular chart, wala pa po tayo nakikita short signal. So ano yung inaantay natin if you have tipay, yung triangle? Or kaya itong short. So ngayon wala pa po, no? So we ignore the long signals on a red cloud. Na natin, baka mamaya pagka umakyat ng konti, tumulo, tsaka tayo makakita ng signal na short. So usually, yun yung trigger para mag-ready na ng short. Nakita po natin yon. Ang entry mo, pwedeng sa closing ng candle, tayin mong matapos, or sa pullback sa next candle. Ganun kasimple lang pag may tipay ka. Follow for more, Tito Moves!